Sa mundo ng classic motorcycle, hindi mawawala ang customization mga brothers. Katulad nga ng barebone bike na ginagawa nilang scrambler or cafe racer. Pagka cruiser bike naman, mostly ginagawa nila itong bobber. Kanya-kanyang diskarte dyan mga brothers. Yung iba self-build lang ang ginagawa. Yung iba naman pinako-customize sa mga custom shop para mas maganda at pulido. At kung sakali mga brothers, sabihin ko sa iyo merong motorsiklo na no need mo nang ipa-customize at formado na. Magugustuhan mo kaya? Kaya mga brothers, sama na kayo dahil ngayong episode pag-uusapan natin ang Napoleon 450 Bobber ng Benda Philippines. Kaya let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Pag sinabi kasing bobber, yan yung cruiser bike na kino-customize para gawing single-seater. At marami pang ibang pwedeng gawin dyan mga brad. Like hardtail, lagyan ng ZZ bar, suicide shifter, ape handlebar na magdidepende sa gusto mangyari ng isang gumagawa. Para kasing art ang pagko-customize ng motor mga brad. Kaya it takes time to master. Maraming mga errors yan at gastos. Pero itong Napoleon 450, parang ititigil na yung pagiging malikot ng utak mo pagdating sa pagko-customize. Kasi tignan nyo naman yung motor. Color combination pa lang panalo na. At yung kanyang fairings dyan sa front telescopic port, yun talaga yung nagdadala sa front facing ng motor. Samahan pa yan ng BP tire sa harapan na may sukat na 150 by 80 at 16 inches wheel mags na pinahihinto ng 4-piston caliper na preno na sinamahan na rin niya ng ABS at traction control para sa safety ng mismong rider at motor. We have a classic approach na headlight pero mga brothers, LED na yan with the daytime running lights na rin na stylish ang pagkakadisenyo. At naka-external naman ang turn lights ng Napoleon 450 dito sa harapan na pinaiilaw na rin ng mga LED lights. In the rear, makikita natin dito kung gaano ka-sexy ang motor na talagang nag-highlights yung gulong na malaki na may size na 180 by 65 at 16 inches na wheel mags na oversize. Tapos mga brothers, split type custom pa ang fender nito kaya naman mas malinis tignan ang likuran at suportado ng centered monoshock ang rear suspension. Ang taillight nito ay nasa dulong parte ng fender, together ng kanyang turn lights na typical kong nakikita sa mga custom bike. Nasa right side naman ang dual canister muffler ng motor na straight pipe ang pagkakalatag. At sa kabilang side, nandyan yung belt drive ng Napoleon 450 pagdating sa kanyang final drive na magbibigay ng smooth na arangkada para dito sa cruiser na ito. Meron nga itong digital rounded meter panel dito sa kanyang manibela na may mga quality switches na typical kong nakikita sa mga motor ng QJ Motor. At ang tangke naman mga brothers ay may size na 16 liters fuel tank capacity. At nandyan na rin yung mismong badge logo ng Napoleon at Benda na formado. Wala pa nga tayong reading kung ilan ang fuel consumption ng motor. Kaya sino ba dito mga brothers yung naghihintay ng ating full review sa cruiser na ito? Comment naman kayo dyan at magparamdam. Sa ating bike fitting dito kay Benda Napoleon 450 Bobber ay madamot ang motor na ito dahil sa kanyang single-seater na setup na ayaw ng angkas. Pero ang advantage naman nito mga brothers ay safe kayo kay misis para iwas mag-angkas ng mga chicks o mambabae. Kaya naman kung babaero ka ay hindi recommended para sa'yo to. Sakto ang isang tulad ko na 5'4" in height pag umupo dito kay Napoleon Bobber na may seat height lang na 690mm at merong 190 kg in curved weight. Naka-put forward setup naman ang ating mga paa at hita dito, ngunit medyo aggressive naman ang stance ng ating katawan dahil naka-low rise lang ang kanyang manibela na magbibigay ng tiis pogi na takbuhan. Pero syempre, maangas ka naman, tignan! Dahil same lang naman ng makina ang Napoleon at Chinchilla na may 49.6 lakas ng kabayo at 8,500 RPM habang dumudulo naman ito ng 42 Nm of torque at 6,700 RPM na para sa akin mas malakas sumibat itong si Napoleon dahil mas magang ito kay Chinchilla ng almost 8 kg. 448cc B-twin engine nga pala ang makina nito na naka-liquid cooled and fuel injected sa makina. At meron nga itong 6-speed manual transmission na international standard ang kanyang pattern.
4 valves per cylinder nga pala ang valvula ng makina na naka-single overhead cam ang cam setup. Habang may taas naman ang compression ratio nito na umaabot ng 11.5:1. Kaya naman siguradong matorque ang motor na ito kung sakaling matitest ride natin, and for sure masasakyan natin ito mga brothers sooner or later. Abang-abang lang kayo dyan. Mga brothers, 359,900 pesos nga pala ang cash price ng Napoleon 450 Bobber ng Benda. At wala pa nga tayong installment since ilalabas pa lang ito ng Benda Philippines sa month ng July or August. Kaya for a while mga brothers, abang-abang muna tayo at ipon-ipon para may pambili. At sana all merong pambili. Dahil ako mga brothers ay pa-test ride lang para maihatid sa inyo ang mga bagong motorsiklo dito na ilalabas sa ating merkado. Mag-comment naman kayo mga brothers ng yes kung naangasan kayo dito sa custom bobber ng Benda. Yan nga ang Napoleon 450. At syempre, i-like nyo na rin ang ating episode dyan sa YouTube at Facebook para sa konting suporta, at maraming salamat na agad. Alright! Tayo isang tigalang. Sabi mo, pwede puro putik eh. Bale, pogi naman ang motor kahit pogi, kahit puro putik eh.